Mga kababayan, may kwento ako sa inyo ngayon. Isang kwento ng tunay na buhay ng ating mga magsasaka sa Cagayan. Isipin nyo, 20 taon na ang nakalipas, halos pareho pa rin ang presyo ng palay. Samantala, ang presyo ng lahat ng bagay, abono, gasolina, pestisida, pati na renta sa makinarya, patuloy na tumataas. Triple na nga ang itinaas ng mga bilihin, pero ang kita ng ating mga magsasaka parang nakatali sa nakaraan. Sa Lalo, Cagayan, may isang 67 taong gulang na magsasaka na nagbubukas ng kanyang puso. Araw-araw, sinusuong niya ang init ng araw, pinagpapawisan, pinagtatrabahuhan ng lupang sinasaka. Pero sa dulo ng lahat ng pagod at hirap na ito, ano ang natatanggap? Napakababa ng presyo ng palay kumpara sa gastos sa pagtatanim. Minsan, mas malaki pa ang puhunan kaysa sa kinikita. Akala ng marami kapag may lupa ka, secured ka na. Pero hindi nila alam na sa bawat pagtatanim may kaakibat na utang. Utang para sa binhi, utang para sa abono, utang para may pantustos sa pamilya habang hinihintay ang ani. Sa syudad, isang platito ng kanin, triple ang presyo kumpara sa binebentang palay ng mga magsasaka. Nasaan ang hustisya rito? Bakit tila nakalimutan na ang mga tunay na bayani ng ating agrikultura? Hindi ito simpleng kwento ng hirap. Ito ay isang panawagan para sa pagbabago. Ang ating mga magsasaka ay hindi lamang naghahanap ng mas mataas na presyo, sila ay naghahanap ng dignidad sa kanilang trabaho, ng pagkilala sa kanilang sakripisyo. Kaya nga po hinihikayat ko kayong ibahagi ang video na ito. Ipaabot natin sa ating mga pinuno ang tinig ng ating mga magsasaka. Sama-sama tayong lumikha ng pagbabago para sa kanilang kinabukasan. Kung natutuhan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwento ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.